Dahil ang shabu naman, po pwedeng maging tawas, po pwedeng maging asin, no? At pwedeng maging flour. So hindi mo masasabi na plain view yan, no? So sa tingin ko po, ang sabi ng crystal ball ko, hindi po yan po pwedeng magamit sa kahit anong proceedings. So ang conclusion natin, palabas ang nangyari. Ang tanong, saan ang galing tong drogang ito? Sino yung driver na yan? At sino ang responsable sa insidenteng ito na para bagang ito po ay stage, no? Dahil ang dami pong mga hindi ma-explain ng mga kinakaukuluan dito. Pero bukas po, inaasahan natin ang mga kasagutan sa Senado. Na-post sa mismong Facebook page ni Secretary Benher Abalos. At may kita dito, wala nga pangalan. Nagtataka nga itong mga netizen dito sa mga nagko-comment, bakit walang pangalan? Pero sa kanyang caption, basahin natin yung caption niya. Sinabi dito, inilabas ng otoridad ang mugshot ni Ahalon Michael Zarate, ang driver na sangkot sa malaking drug haul sa Alitagtag, Batangas, na ihain ang kaso laban sa suspect sa paglabag sa Section 5, Transporting of Illegal Drugs, at Section 31, Illegal Use of Car Plates. Patuloy ang masusing investigasyon ng ating kapulisan sa kasong ito. Tutugisin natin ang mga taong nasa likod ng drogang ito. Hindi tayo titigil sa pagkahuli sa kanya. Tingin mo, attorney, uusad itong kaso nito, lalo na itong transportation of illegal drugs, di ba? Merong mga technicalities ka na. Oo, kasi wala silang probable cause nung sinerch nila yung vehicle na yan. At sangayon po sa jurisprudence, kung walang probable cause, hindi po pwedeng gamitin yung mga ebidensya na yan sa kahit anong proceedings, no? Wala po eh. Wala namang pre-operation report. Wala namang prior intelligence work na ginawa na darating itong napakalaki. Di gaya nung ginawa nga nung ahente pagdating sa paggamit ng pinagbabaw ng droga ng ating presidente noong 2012, no? So yan po ang hinahanap na hukuman. Dahil there should be no search conducted without a warrant personally issued by a judge and upon finding of probable cause. So hindi po pwede na by chance makikita lang yan unless it is in plain view. Pero paano mo naman sasabing in plain view yan? Dahil ang shabu naman, po pwedeng maging tawas, po pwedeng maging asin, no? At pwedeng maging flour. So hindi mo masasabi na plain view yan, no? So sa tingin ko po, ang sabi ng crystal ball ko, hindi po yan po pwedeng magamit sa kahit anong proceedings. So ang conclusion natin, palabas ang nangyari, no? Matala no? May X-ray vision siguro yung At otoridad. saka meron siyang sniffing capability na parang aso. Oy, amoy shabu ito. Pero gusto ko lang ulitin, attorney. Baka ma'am yan, naamoy lang nila ang kilikili. Kilikili power na ginamitan ng tawas. Yung SOP sa checkpoint, hanggang saan lang ang pwedeng gawin ng isang otoridad sa checkpoint? Pwede ba niyang halughugin lahat ng mga nakita? Halimbawa, ganyan yung nakita mo in plain view. Hahalughugin mo agad yan. Unless imported yan. Ang tanging exception, kapag imported yan, meron talagang kapangyarihan ang Bureau of Customs. Pero Bureau of Customs ang pwedeng mag-inspekta niyan. Pero kung ito po ay ordinaryo na pangyayari, wala po silang kapangyarihan na mag-search ng vehicle sa checkpoint. Maliban lamang kung halimbawa na may nakita silang baril. Yan, in plain view. Oo, in plain view. Pero yun na nga, paano mo sasabing in plain view ang shabu? Hindi mo naman alam na ang isang powdery substance ay shabu, no? Lalo na sa dami. Baka tawas yun. Baka tawas na baka gumamit sila ng AI baka doon. gaw-gaw. Ayun, AI. Kaya nalaman nila. O baka naman crystal ball. Kaya sasabihin ng hukuman, hoy, hindi mo pwedeng admissible ang crystal ball bilang probable cause. Paano, attorney, if ever man na hindi umusad yung kaso, pero napatunayan nila na mga illegal na droga yon? Sisirain yan, no? Pero walang mapaparusahan. So, ngayon, ang tanong, saan galing yan? Meron ding sabi yung isang vlogger na si Sas na ito daw ay mga droga na hindi na po pwedeng mabenta dahil may kulay na daw na yellow. Dapat puti yan. So, baka mamaya nasa old stock na yan, no, at ginamit. No? Yun naman po ay posibilidad lang. Pero bukas po, sa investigasyon ng Senado, malalaman natin. Okay? Nung nakapanem ko yung si Jojo Morales, attorney, first na nakapanem ko yan, at naitanong ko itong tungkol nga dito sa operasyon, sabi niya, may mali doon talaga sa operation. Kasi nga, hindi nga maituturing na drug operation yan kasi walang prior intel work. Parang tsambahan sa... Pero sabi niya, kung siya ang mag-ooperate niyan, yung legit na na drug agent, anti-drug agent, ang gagawin pala talaga niyan, no? Tututukan niyan, gagawa ka noong mga dokumento na ipinakita, no? Yung
pre-ops, tsaka yung authority to operate. Tapos, sasabihin niya talaga na, oy, yung checkpoint, oy, kayo dyan sa checkpoint, huwag niyong harangin itong ganito kasi minaman-manan ko yan. Gusto ko malaman kung saan yan ibabagsak, sino yung magiging kausap ng mga driver, yung driver na yan. Para lahat yun, ikikasing niya, lahat yun iimbestigan, lahat ng kanyang makakasalamuha kabilang sa magiging investigasyon. Ang nangyari ngayon dyan, ang investigasyon ay after na nahuli ito. So, paano mo ngayon makukonekta yan sa lahat ng mga involved dyan, nabanggit na sa media na merong nahuling ganito na by chance. So, hindi naman siguro maglalabas pa, magtatago yung mga konektado dyan sa illegal na droga. Gaya ng sinabi ko sa iyo, na may isang kaso na isang dayuhan na nahulihan ng marijuana. Pero ang sabi lang ng mga pulis, kaya siya sinearch habang siya ay nakasakay sa bus, ay merong intel information. At sabi ng hukuman, hindi sapat yung intel information na yan. Kinakailangan talaga probable cause. At dahil kapag merong intel information, sinuwerte ka lang na may nakuha ka, na hindi sapat. Dahil alam nyo, ang karapatan ng tao nga na para maging secure sa kanyang pagkatao ay pinag-aangalagahan ng ating saligang batas. Hindi po pwedeng basta-basta search sa iyong pagkatao at sa iyong mga propriedad na walang probable cause, na talagang personally determined by the judge. So kung yung ganyan po na meron nang tip na narinig, ang sabi ng Korte Suprema, hindi pa sapat yan para sa probable cause, lalong-lalo na kung by chance lamang. Ang tanong, saan ang galing tong drogang ito? Sino yung driver na yan? At sino ang responsable sa insidenteng ito na para bagang ito po ay stage, dahil ang dami pong mga hindi ma-explain ng mga kinakaukuluan dito. Pero bukas po, inaasahan natin ang mga kasagutan sa Senado.